Hello, kumusta na kayo mga kaubas? Nakikita nyo ba itong nasa harapan ko? Itong abono. Pag-uusapan natin ngayon ay yung kung magkano ang magagastos sa pagpapabunga sa ating ubas from pruning hanggang harvesting or pagpitas ng kanilang mga bunga. Gaya ng nakikita nyo mga kaubas, nandyan sa harapan natin ang 1 kilo na abono. Papaliwanag ko mga kaubas kung mga ilan ang magagastos natin na abono sa pagpapabunga sa ating ubas mula sa pagpupruning hanggang sa harvesting time or pagpitas ng kanilang mga bunga. Gaya ng karamihan na variety, usually mga 3 months ang ubas bago siya mapitas from pruning time. So, nag-compute ako guys kung mga ilang kilograms ang magagastos natin or magagamit natin sa ating pag-aabono. Ang pag-aabono na ginamit ko guys ay yung practice ko na every 15 days or 2 beses kada buwan or kada 2 times per month ako nag-aabono. So yun ang pinag-computean ko guys. 1 week before pruning na doon na tayo mag-umpisang mag-abono. So ang ginagamit ko guys yung 2 dakot or 2 dakot na ganyan na abono. Yun ang ibinubudbud ko palibot sa puno ng ating ubas. Ganon ang palagi ang practice ko guys, kasi itong gamit ko na abono ay 1616. Highly soluble yan guys, madaling matunaw sa tubig. So ang ginagawa ko, ibinubudbud ko na lang palibot sa puno ng ating ubas. Pagkatapos nun, dinidiligan ko, madaling matunaw. Dinidiligan ko siya para masipsip na ng ubas, magagamit na niya ang mga minerals and nutrients para sa pagpapabulaklak at pagpapabunga. So yun nga ang practice ko guys. So kinumpute ko yung 3 buwan na abono. Kasi yung 2 dakot na ganyan guys, that's equivalent to 200 grams. Parang ganun ang estimate noon. So, kinumpute ko yung 3 buwan na pag-aabono or twice a month. Bali, 6 na beses natin siyang aabonuhan hanggang sa mapitas ang ating mga bunga ng ubas. So, ayun. Pag 200 grams per pag-aabono, that's 1,200 grams ang total nun. Yung magagamit natin mula sa pagpruning hanggang sa pagpitas ng kanyang mga bunga. Ang equivalent nun guys, 1 kilo at saka 200 grams na abono ang magagamit natin. Tapos kinumpute ko siya sa 1 sako, kung magkano ang 1 sako. Dito sa amin itong Yaramila na gamit ko, that's 2,500 per bag. So that's 50 kilos guys. Yung 2,500 dinivide ko siya sa 50 kilos kasi isang bag yung 50 kilos. Nag-arrive ako sa 50 pesos per kilo. Yun ang amount per kilo yung abono na ginagamit ko guys. So dahil 6 times kong gagamitin, bali 1 kilo and 200 grams yung magagamit ko guys. So ang equivalent nun pag i-convert natin sa pesos, that's 60 pesos. Yun ang total amount na magagamit natin sa ating pag-aabono the whole of 3 months mula pag-pruning hanggang sa mapitas ang bunga ng ating mga ubas guys. Makakagastos lang tayo ng 60 pesos. Kahit na haluan natin guys ng putas na ginagawa natin pag pinapabunga siya, hindi na nagkakalayo ang presyo nun. So hanggang doon na lang talaga ang magagastos natin guys, 60 pesos buong 3 months na yon. So napakamura guys ang pag-aalaga sa ating ubas para mapabunga ito. Pag nakapitas tayo ng kahit na sabihin mo lang guys na 5 kilo, pag 5 kilo lang ang napitas mo sa isang puno ng iyong ubas, kinumpute ko yan sa isang puno lang yun guys 60 pesos per puno ng ating ubas. Kung isang puno lang yung ubas mo, makagastos ka lang ng 60 pesos. Mapabunga mo na yon hanggang mapitas. So
Depende na kung ilan puno ang ubas nyo guys. So basta ganon, hanggang 60 pesos lang talaga ang magagastos natin per puno. So napakamura talaga isang mag-cultivate ng ubas at pakinabangan ito. So sabihin mo na yung isang puno guys, makakabunga siya ng 5 kilo sa isang pruning time. Sabihin mo na yung 1 kilo doon, gastos mo na para sa abono at saka mga insecticides na iba pang kailangan mo. Anyway, minimal lang naman yung mga insecticide at saka fungicide. So sabihin mo na 100 lang ang magagastos mo. So yung 4 na kilo ng ubas mo, yun na ang ganansya mo guys. So napakaganda ang mag-alaga ng ubas pag ganun lang ang gastusan sa pagpapabunga sa kanya. Yun guys, I hope na naintindihan nyo yung pinapaliwanag ko. Ang ibig kong tukuyin lang, talagang hindi naman ganun kamahal ang mag-alaga at magpabunga ng ating ubas. Sa mga high value crops, yan ang isa na malaki ang magiging tubo natin. Kung 5 kilo yung naibunga niya, ganansya mo na yung 4 na kilo. Sabihin mo na yung 1 kilo, yun ang gastos mo. So pag mabibinta mo lang ng 200 per kilo yung 4 na kilo na yon, ay malaking tubo na yon guys, malaking ganansya na yon. Yung sinasabi ko na 5 kilo, ang sinasabi nila pag nag-uumpisa lang yung ating ubas. Pag habang tumatagal yung ating ubas, dumadami yung bunga niya. Sabi nila lumalampas pa ito ng 10 kilo. So napakaganda guys ang magtanim ng ubas, lalo na kung maganda ang inyong area, maganda ang location, pabor sa pagpapabunga ng ubas, pagpapatubo. Yun guys, sana ay may natutunan kayo dito sa video na aking ginawa tungkol sa pag-abono ng ating ubas. Yung usual practice ko pala dito guys sa pag-fertilize ng ating ubas ay yung side race method, or yung ibinubudbud lang yung abono sa palibot sa puno ng ating ubas, and then dinidiligan kasi highly soluble nga itong abono na ginagamit ko. Pero sa mga gumagamit guys ng drenching method, o yung idinidilig lang yung abono, itong lata na ito o yung lata ng sardinas, pwedeng gamitin nyo na panukat para gagamit sa isang 16 liters na balde ng tubig. Doon mo tutunawin yung isang ganito guys, CDO sausage ito mas maganda ito kaysa sa sardinas kasi yung lata ng sardinas kinakalawang. So ito ang ginagamit ko guys pag drenching method ang gamit ko. Pero pag side dressing, ayun lang, binubudbud lang sa puno guys. Ngayon kung drenching method nga, yung 16 liters na tubig, ganito, isang ganito lang na abono ang itutunaw, okay na yan. Yung isang balde na yon, yun na ang pandilig sa isang puno ng ubas. Ganun lang kasimple ang paggamit ng drenching method as compared sa side dressing method na ginagamit ko. Pwede rin gamitin guys yung triple 14 kasi itong ginagamit ko triple 16 ito Okay lang yun, parehas lang sila. Kaya lang mas gusto ko ito guys kasi highly soluble or madaling matunaw. Yung triple 14 kasi medyo may katigasan yun guys So okay lang. Sana natuto kayo guys dito sa ating video, lalo na sa mga newbies na kagaya ko. Sinishare ko lang itong experiences ko guys. Sana yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na lang. At tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan natin tungkol sa mga experiences natin dito sa ating munting ubasan dito sa Morris Farms. Thank you for watching my video. See you on the next vlog guys.